Amen. Ngayon po ay ihanda na po natin ang ating puso't isipan. Handa na po natin ang ating sarili na ang banal na espiritu ay mapuspos po tayo at ating pong maghahayag po sa umaga pong ito ng about Holy Spirit. Pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral sa banal na espiritu. Welcome po sa ating pong Iker Head, ang ating pong butihing Sister Fed Marquez. Good morning po, Ate Fed. Good morning. At sa bawat isa, binabati ko rin na mapagpalang umaga. Salamat sa Diyos dahil sa umagang ito, nagising tayo na bagong pagpapalay maranasan natin. At bago po ako magsimula, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po na ikaw ay nagbigay sa amin ng lakas sa umagang ito at patuloy nga po, O Diyos, maging karapat dapat kami sa pag-aaral ng salita. Samahan mo po ako at dahil alam ko po, Father God, apart from you, I can do nothing. Wala po akong kakayanan. Ikaw po ang magbigay sa akin ng dapat ihayag sa umagang ito. Lord, salamat dahil sa Santong Espiritu, sa iyong lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay nasa 10 araw na ng ating prayer and fasting. At ngayon naman po ay ang aking bibigyan ng kaukulang paliwanag ay ang ating the Holy Spirit as rain, ang banal na Santo Espiritu bilang ulan. Sabi po dun sa Joel 2, verse 23 and 24, magalak kayo mga taga-Syon, matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya ng sapat sa taglagas at gayon din sa taglamig. Tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Verse 24, mapupuno ng ani ang mga giikan, aapaw ang alak at langis sa mga pisaan. Tutuloy po natin sa Joel 2, 28 and 29. Verse 28, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Verse 29, sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa alipin, lalaki man o babae. Puri na kanyang banal na salita sa umagang ito. At tayo po ay magsisimula sa, sabi nga po dun sa introduction. Next slide. Rain is powerful. Yan siya sabi. Ang ulan po talaga ay makapangyarihan. Yun nga siya sabi na it can bring life or chaos depending on timing and amount. Nagdadala po talaga ito ng buhay o kapahamakan. Depende nga daw sa dami o sa oras. Talagang totoo naman po yun, di ba? Pagka sobra na ulan, baha. Marami pong apektado. At doon po sabi sa the Bible uses rain as a beautiful picture of the Holy Spirit. Talaga pong ang banal na Santo Espiritu, isa pong magandang larawan ng binabahagi niya sa pamagitan ng ulan. Just as ancient Israel depended completely on rain for their survival and harvest, we are believers are completely dependent on the Holy Spirit for our spiritual growth and the harvest of our soul. Tayo naman po talaga umasa sa banal na Santong Espiritu. Wala naman po tayo talagang magagawa kung wala ang banal na Santong Espiritu. Nandun po talaga yung kaligtasan, yung pag-ani na gagawin natin. Talagang tayo po mga mananampalataya, totally dependent po tayo sa Holy Spirit. Kaya lagi lang po nating asamin talaga yung ang Holy Spirit. At sabi po dun sa tema ng the Holy Spirit as rain, sabi po sa letter A. Next slide, please. Prepares the soil of our hearts. Letter A po yan. Na kung saan pang ang Holy Spirit, pag sa pamagitan ng ulan, sabi sa letter A, sabi niya, ihanda natin yung lupa na ating mga puso. Totoo po yun. Yung puso talaga natin laging dapat nakahanda. Dahil sabi nga po dun sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway puso ay gagawin kong pusong masunurin. Diba sabi nga ganun. Talaga po yung our hearts are naturally hard. Matigas po talaga yung puso natin. Aminin man natin o hindi talagang
Hindi lang puso, pati ulo, matigas, tigas sa ulo. Pero sabi po nga doon, kung wala ang banal na Santong Espiritu, pagkilos ng banal na Santong Espiritu, without the Holy Spirit work, we're too hard, too proud, too resistant to receive God's word. Talagang matigas po tayo. Minsan ayaw po natin tanggapin, minsan tayo mayabang, lagi natin nire-resist yung Holy Spirit, yung God's word, di ba? Yung po talaga, totoo po yun sa atin bilang mga tao, human, sabi nga ganon. At sabi po nga pa doon, our hearts need breaking. Just as the hard ground must be broken up by rain, our pride and self-sufficient must be broken by the Spirit before we can receive salvation. Sabi nga po dun sa Acts 2:37, nabagabag ang kanyang kalooban, nang marinig ito, kahit tinula si Pedro at ang ibang mga apostol na mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Yun nga sinasabi na talagang kailangan po talaga tayo ay magpasakop sa Panginoon, yung magpadurog, alisin natin talaga yung sinasabing pride, yung talagang sa atin bilang tao likas yung pride Sabi nga ganun. Kaya kailangan talaga padurog po natin, paalis po natin sa Banal na Santo Espiritu para tayo po ay makatanggap ng salvation. At sabi din po dun sa isa pang sinasabi na our hearts need moisture. Ano po yung moisture? Hamog po yan Sabi po dun sabi po dito, seeds need water to germinate. The word of God needs the moisture of the Spirit to come alive in us. Sabi po dun sa John 6:63, ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ayan po sinasabi talagang ang puso po natin nangangailangan talaga ng hamog. Kumbaga sa dilig yun, dilig ng banal na Santong Espiritu. Kailangan po talaga natin ng banal na Santong Espiritu. Na tulad nga po yung sinasabi na anumang tigas ng puso, kayang palambutin ng banal na Santong Espiritu. At tulad nga po ng kung tayo po yung nagtatanim, di ba, binubungkal po yung lupa bago tamnan. Ganon din po yung puso natin na kailangan natin ihanda. Kailangan nangangailangan talaga na magkaroon talaga ng pagdurog, nangangailangan talaga ng habog ng ating Panginoon, yung kanyang gabay, yung kanyang pangunguna. At sabi po doon, sabi ganon, the Holy Spirit as rain. Sakop pa rin po yan ng sabi ganon, the Spirit of God first imparts life, and where there is life, there must be growth. Ito daw po yung talagang nagbabahagi ng buhay, yung ang Espiritu. At alam po natin na kung tayo po ay ang Banal na Santong Spirit po ay nasa atin, naroon po tayo na tayo po ay lalago. Kasi talagang kung wala ang Banal na Santong Espiritu, wala po tayong paglago. Wala namang, dahil lang nangunguna talaga sa atin ang Banal na Santong Espiritu. Sabi po doon ni C.H. Spurgeon, we can do nothing without the Spirit. We cannot think one good thought, speak one faithful word, or do one holy deed apart from His working in us to will and to do of His good pleasure. Di ba sabi nga po sa John 15:5, apart from me, we can do nothing. Kaya talagang kailangan po natin ang banal na Santong Espiritu. Ang nais ko lang po ibahagi sa inyo, i-share. Sabi ko, yun kasi po nung na born again ako, talagang doon ko naramdaman yung pagbabago, yung mga salitang hindi maganda, hindi ko na nasasabi. Puro ang nabibigkas ko na lang tungkol sa pananampalataya ko sa Lord. Talagang magagawa mo talaga yung mga tama dahil nga dun sa banal na Santong Espiritu. Kung talagang totoo po yan, apart from God, we can do nothing. At maging sa bawat ginagawa natin, kamukha nga po ngayon, na-assign ako mag-exhort, talagang sabi ko nga, Lord, wala akong magagawa kundi mo ako sasamahan. Kaya hiningi ko lagi yung pangunguna, paggabay ng ating banal na Santong Espiritu. Sabi po doon, natapos po tayo sa letter A, yung prepares the soil of our hearts. Nandun naman po tayo sa letter B,
brings spiritual growth and maturity. Diba? Ito po yung nagdadala ng ating paglago bilang espiritong paglago at ang tamang panahon, yung ating maturity, nagiging matured tayo pagka ang Holy Spirit ay nasa atin. Sabi nga, di ba sabi po nga dun sa Joel 2:23, sabi po doon, wala. Magalak kayo mga taga-Syon, matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos, pinaulan niya ang nang sapat sa taglagas at gayon din sa taglamig tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Totoo po yan, talagang ang ating Panginoon, sabi nga, lahat ng panahon nandiyan po siya. Kaya siya sabi, uulan din. Kaya siya sabi po doon na uulan din ng taglagas, sapat na sa taglagas, sa taglamig, tulad din ng dati, ulan din sa tagsibol. Talaga naman po ang banal na Santong Espiritu, lagi po siyang nandyan. Talagang binibigyan tayo ng tunay na lakas na maging tunay na Kristiyano. Sabi po nga doon sa panahon daw ng in Israel climate, and since di sinasabi sa Joel 2:23, too much rain was destructive. It flooded fields, destroyed crops, washed away soil, and ruined homes. Di ba po pagka malakas po talaga ulan at sobra-sobra na, marami pong na bumabaha yung mga yung palayan, nasisira po yung mga tanim natin, yung mga bunga, nawawala, lahat ng lupa, di ba nagkakaroon ng sinasabi nila yung landslide, lahat po, pati mga bahay, nasisira. At doon din po siya sabi din po, too little rain mean drought, famine, and death. O, pagka naman daw po konti, nagkakaroon ng tagtuyot, taggutom, at kamatayan. At yun doon naman po siya sabi niya, the right amount of the right time meant blessing, growth, and harvest. Ayan sinasabi. Pagkatama naman po talaga yung ulan na darating, miski sa atin po talaga, di ba, pagka tayo po, yung banal na Santo Espiritu talagang nasa atin at nasa tamang oras at nasa tamang pagkilos, nagkakaroon po talaga ng pagpapala, paglago, at pag-ani. Di ba po tayo, pagka tayo po ay humahayo, lalo na po yung nag-evangelize o kung saan man tayo pumunta. Di ba pagka po tayo ay humahayo, nananalangin tayo, yung banal na Santong Espiritu, yung ang siyang kasama natin, darating po siya na tunay na sasamahan tayo na gamitin kung saan tayo gagamitin, humayo kung saan tayo hahayo, at patuloy na magkakaroon tayo ng pag-ani, yung sinasabing harvest. The same is truly spiritually. God knows exactly how much of the Spirit works you need and when you need it. Alam na alam ng Diyos pagka kung kailan natin siya kailangan, kung gaano kalakas ang banal na Santong Espiritu na kailangan natin sa buhay natin. Talaga pong yun ang dapat. Kaya nga sinasabi, ang Holy Spirit as rain ay nagdadala talaga, nagdudulot ng spiritual growth and maturity. At sabi po doon, next slide, yung karugtong po nung sinasabi nga dun sa Joel 2:3, sabi niya, God gives the Spirit in the right measure per where you are in your growth. Yun po siya sabi, talagang kailangan po talaga ang pagkilos talaga ng Espiritu. Yung tamang sukat talaga binibigay ng Diyos para sa atin. At sabi nga po doon, new believers need gentle rain to help their tender shoots grow. Mga bago pong mananampalataya, talagang kailangan yung konti-konti, di ba? Sinasabi, inuunti-unti po tayo na tinuturuan, inuunti tayo binibigyan ng mga seminar, ng mga bagay na kailangan natin para tayo po ay magkaroon ng paglago. Ayan po yung mga bagong mananampalataya. Kaya minsan nga talagang inaalagaan po natin talaga yung mga bagong mananampalataya. Kaya kailangan talaga nila yung gentle rain. Hindi po yung tulad po, di ba, tulad nga po ng bata, sinasabi, pag bata pa, gatas, pero pag lumalaki ka na,
ba na yung kinakain mo. Ganon din po sa bilang mananampalataya. At sa maturing believers naman, need steady rain to develop deep roots. Ayan, sinasabi. Kailangan yung nakapirmi ang banal na Santos. Need steady rain para po lumago, ma-develop. Ano ba yung ibig sabihin ng Tagalog? Mahirap ako mahirap ako magsali ng Tagalog. Develop deep roots. Yan. Kaya pati yung pinakaugat talagang kailangan malalim sa mga maturing believers. Sabi niya, may mga matured na mananampalataya, sabi mga nasa tamang panahon na mananampalataya, kailangan talaga yung steady rain para daw tayo ay lalo pang lumalim, ma-develop yung ating paglago, yung ating pananampalataya, yung ating pagkapit sa Panginoon. At ang sabi pa doon sa season, believers need occasional heavy rain to produce abundant fruit. Yan sinasabi. Need occasional heavy rain. Yan paminsan-minsan daw kailangan yung malakas na ulan. Ibig sabihin talagang kailangan natin paminsan-minsan yung malakas na Holy Spirit na kailangan nasa ating buhay para tayo makapagbunga na maraming fruit, sabing ganon. At yun nga sinasabing talagang na ano ko lang po yung season believers, naalala ko talaga yung season, yung mga artistas for all season na si Vilma. Pero dito po tayo bilang season believers, sabi nga ganon, kailangan talaga natin, meron tayong paminsan-minsan, occasional heavy rain para tayo po bilang mananampalataya ay magbunga ng maraming bunga. Hindi lang isa abundant, sabi nga, abundant fruit. Kaya kailangan natin sa buhay natin ang banal na Santong Espiritu. Mabilis po ba ako? Naintindihan po? At sabi po doon, Okay di ba, lang po, Ate Peta. di ba, sabi po doon, di ba sa letter A, prepares the soil of our heart. Sa letter B, brings spiritual growth and maturity. At ang letter C naman po, brings the final harvest. Sabi po dun sa Joel 28, ito, ano po kasi, kaano to ng Joel 28. Sabing ganon. Verse 28, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, ipahayag ng inyong mga anak lalaki at babae, ang aking mensahe, magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Verse 29, sa panahon yun, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa alipin, lalaki man o babae. Ayan sinasabi. Kaya sabing gano'n, bilang ang Banal na Santong Espiritu talagang magkakaroon siya na ibibigay sa ating Banal na Santong Espiritu na kung saan gagamitin talaga ang bawat isa. Sabing gano'n, ano po ba mga katangian? The characteristics of the latter rain. Ito pa yung mga panghuling ulan. Sabing gano'n, mga panghuling yan. Ano po ba yung mga katangian? Sabing gano'n. Sabi po doon sa number 1, pour out on all flesh. Ayan sinasabi nga, ibubuhos ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng klase, sa lahat ng lahi. Hindi lang sa mga Jews, sabing gano'n, kundi sa lahat ng mga pipiliin ng Lord. Yung mga tao na talagang, sa bawat tao, bawat nasyon, bawat tribo, bawat lengguwahe ng ano. Di ba sabi nga po niya dun sa Revelation 7:9, pagkatapos nito ay nakita ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Talagang mararamdaman sa huling panahon, sa huling ulan, sabing ganun, na talagang ibubuhos yung sa mga lahat ng lahi, sa lahat ng mga tao, sa lahat ng nasyon, yung banal na Santong Espiritu. Kaya ito yung sinasabi ng ganun, the final harvest. Ito yung talagang panghuling pag-ani na gagawin ng Diyos. At sabi po dun sa number 2, intergenerational
Your sons and daughters, all men, young men, every generation will experience the works. Di po ba, naalala ko, may talaga ngayon, miskin na yung mga kabataan, siguro kung napanood yung Youth Summit, miskin nga itong mga, apo ko sinasabi niya, ibang karanasan nila nung Youth Summit. Talagang yung mga anak natin, yung mga babae, lalaki, miskin na yung matatanda, talagang mararanasan nila yung kung paano ang banal na Santo Espiritu kikilos. Ano yan? Lahatan natin sa intergenerational na eh. Lahatan na. Wala nang ano talagang ito na yung magaganap pagdating sa final harvest. At sa number 3, crosses social barriers. Servants and handmaids, even though society overlooks, will prophecy and minister in the spirit power. Yung sinasabi, di po ba yung mga, kaya nga sinasabi lahat ng ano eh, miski na lahat ng uri ng society talaga magpo-prophesy. Ano ba yung magpo-prophesy? Magpo-prophesy, magsasalita na, magmi-minister na sa pamamagitan din yun ng Holy Spirit. Talagang makikita natin din gano'n. Kaya tayo po, wag sabing gano'n, talagang kailangan natin talaga ang banal na Santong Espiritu sa ating mga buhay. Lahat gagamitin, lahat makakaranas. At makikita natin, di ba, sa ngayon po maraming nagpa-prophecy. Iba-ibang tao. At doon sa number 4 po, accompanied by signs. Sabi po doon sa Joel 2:30 and 31, verse 30, magpapakita ko ng mga kababalagan sa langit sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Verse 31, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang na parang dugo bago dumating ang dakila at nakatatakot na araw ni Yahweh. Nakakatakot po talaga. No? Kaya sabi nga talaga nakakakilabot. Pero alam naman natin na may mga rami ng signs ngayon na talaga ang Lord ay malapit nang dumating. Kaya nga siya sabing gano'n. Ano? Sabing gano'n, ang araw magdidilim, buwan ay pupulang na parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Kaya marami po talaga tayong makikita mga signs, babala, dahil sa sinabi na nga po ni Prophet Joel 2:30-31, marami talaga at magkakaroon talaga ng nakakatakot, nakakilabot na mga palatandaan kung paano darating na ang ating Panginoon. At sabi po doon, sabing gano'n sa continuation po ng letter C, the evidence is all around us that we are in the latter rain. Ayan na nga, di ba po nakikita natin, dahil nga ngayon nakikita natin na naglalaban-laban ang mga bansa, nagkakaroon na po talaga ng marami nang nadadala ng mga salita ng Diyos, kaya lang hindi pa kumpleto, kaya makikita po natin talaga yung iba't ibang nangyayari, mga ebidensya ba, yung katotohanan na talagang nandiyan na, malapit na. Naroon na po tayo sa panghuling ulan, latter rain. So, more people are being saved worldwide than any other time in history. Ngayon po talaga nakikita po natin, marami na ito po talagang nagkakaroon ng kaligtasan. Di ba tayo po ginagamit din para makakilala ang iba, makarinig ng salita. Maraming ginagamit ng mga anak, mga pastor, mga propeta. Marami po yan. Talagang makikita natin na sa buong mundo, marami na pong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya marami talaga ang magkakaroon ng kaligtasan. At sabi po doon, the gospel is reaching the most remote and resistant people groups. Ano po ba? Yung malalayo, kahit na po yung mga nagre-resist sa mga salita ng Diyos, talagang naaabot na po. Minsan, talagang gawa na ng Holy Spirit na kahit anong pagtutol nila, kahit anong nila pagdinig, pero pag kumilos ang salita ng Diyos, yung gospel narinig nila, dumating sa puso nila, nagkakaroon talaga ng tunay na
pagtanggap sa Diyos, di ba? Sabi nga, young people are being powerfully used by God. Ayan, kaya sinasabi na nga po na sinasabing ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya young people are being powerfully used by God. Di ba? Yan po yung mga kabataan na yun na kamukha nga po nung Youth Summit, napakaraming kabataan. Sabi ko, kaya nga ang pray ko, sana lahat ng kabataan na yun gamitin talaga mightily at maunawaan ng bawat kabataan ang mga mensaheng narinig na nung time na yun ng Youth Summit. Talagang marami po talaga. Miski nga po meron na nga po mga kabataan din na talagang lagi ko po napapanood kasi si Telestay, sabi nga lagi siyang nag-share ng Word of God kung saan-saan ginagamit siya. Pero mas marami talagang kabataan ngayon magagamit na, alam ko po na gagamitin ng Panginoon para ang gospel ay mapalaganap. Sabi nga, every nation is experiencing moves of God's Spirit, di ba? Marami na po yan, di ba? Lahat na po, karamihan pong bansa. Alam po niya, nakikita ko po sa Facebook, nagugulat nga ako, meron kamukha po dun sa isang bansa na Ghana po yata yun. Ang dami talagang nakakaranas na nagwo-worship sila, talagang nararanasan na yung kilos ng Lord. Meron din po tayo talaga nakikita na mga ibang nasyon na. Yung minsan yung mga Muslim, nagpapatotoo sila, talagang nakakilala na sila sa Lord. Kaya talagang lahat ng bansa makakaranas. At nakikita ko rin po sa Facebook talaga yung iba't ibang bansa, di ba po yung Amerika, sila na si Trump, lagi nga po sinasabi ni Trump na excuse lang po sandali, tinitignan ko lang. Kasi lumabas si Tintin. Lumabas kaya nag-excuse lang ako sandali. Hindi ko alam kung nakasakay na ng tricycle eh. Kaya yun nga, talaga ang bansa po natin, iba't ibang bansa, hindi lang sa atin, nakakaranas na talaga ng yung pagkilos ng banal na Santong Espiritu. Marami na po talaga ngayon na bansa na nararanasan na nila talaga na naboborn again sila. Nawawala na yung dati nilang gawi, kundi nababago na yung buhay nila. Nararanasan ng bawat bansa ngayon. Kung makikita po natin sa Facebook, kasi mahilig din po akong manood talaga ng kung ano na nangyayari, pero talagang iba ang pagkilos ng banal na Santong Espiritu. Pag siya po ang kumilos, marami ang nababago. At sabi din po doon, technology is being used to spread the gospel at unprecedented speed. O yan, nga po yung technology. Minsan nga lang po, yung mga ibang technology na gagamit po sa hindi maganda. Pero ang technology po ngayon, marami talagang nagagamit po talaga para kumalat ang gospel. At nakakatawa, di ba, nung dumating yung sinasabi nilang pandemic, di ba, ang ginamit po, puro technology. Puro mga lang po, makikita natin yung media na talagang ini-spread yung mga hindi lang po yung salita ng Diyos, talagang marami pong bagay, hindi lang sa mga ibang bagay, kundi talaga yung salita niya na nakikita natin sa pamamagitan ng technology na papakalat. Ayan, nandito na po tayo sa next slide. Dito po sa application, mabilis po ako. Application na po tayo. Sabi ganon, we don't cause the rain. God sends it, but we must position ourselves to receive it and cooperate with what God is doing. Sabi ganon, hindi daw po tayong sanhi ng ulan. Ang Diyos ang nagpapadala niyan. Kaya lang po tayo bilang mananampalataya, bilang believer, talagang lagi po nating ihanda yung ating sarili. Kailangan nakaposition po tayo para tanggapin at makiisa tayo kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay natin, kung ano ang gagawin ng Diyos, kung ano yung pinagagawa sa atin ng Diyos, na talagang lagi tayong nakasunod. Yun ang mahalaga, yung pagsunod na kailangan sa puso natin. Kung paano nga sabing gano'n, di ba, yung puso, di ba, yung soil of heart, kailangan laging
binubungkal yan eh. Kaya kailangan talaga handa ang puso natin. Lagi tayong maging makiisa sa Diyos, kung ano yung pinagagawa sa atin, kung ano yung inuutos sa atin, at handa tayo na natanggapin anuman ang bagay na yon. At sabi dun sa number 1, pray for the rain. Ask the Lord for rain in the springtime. It is the Lord who sends the thunderstorm. He gives showers of rain to all people and plants of the field to everyone. Sabi dun sa Zechariah 10:1, humingi kayo ng ulan kay Yahweh sa panahon ng tagsibol. Sa kanya na lumikha ng ulan at hamog na nagpapasariwa sa mga pananim. Ayan nga, kaya kailangan talaga manalangin po tayo kasi kung wala din pong panalangin, talaga hindi po uulan. Wala po ang pagkilos ng Lord. Kailangan talaga yung ulan na yun, yung pagkilos ng Banal na Santong Espiritu. Sabi niya, ask the Lord for rain in the springtime. Sabi niya sa lahat ng panahon, kasi nga ang Lord lang ang makakagawa. Kung gusto niya ng bagyo, kung gusto niya ng yung pagkulog, di ba? Siya lang po nagdadala niyan eh. At siya din po nagbibigay he gives showers of rain to all people. Di ba? Na para po tayo ay tunay na magkaroon ng paglago ng tulad ng yung palayan na dinidiligan niya at tunay na lalago, mamumunga. Ganon din po tayo, kailangan natin talaga manalangin para humingi sa Lord kung ano ang dapat hingin sa ating Panginoon na sa yung pagkilos niya sa buhay natin. At sabi po dun sa number 2, proclaim the gospel boldly. The rain falls to produce a harvest. We must sow seeds and reap where God is working. Yan sabi. Boldly, no? Talagang kailangan talaga yung ating pagbabahagi ng gospel. Kailangan maging bold na tayo, maging makatotohanan. At alam naman natin kung tayo kumikilos sa pinagagawa ng ating Panginoon na ibabahagi natin ang kanyang gospel, magkaroon talaga tayo ng maraming pag-ani. Sabi nga gano'n, we must sow seeds and reap where God is working. Tayo po ang taga-tanim, pero ang nagbibigay din ng harvest, ang pag-ani, ay ating Panginoon. Kasi siya din po ang kikilos eh. Diba? Kung wala naman po talaga siya, walang pagkilos ng Panginoon, walang harvest, walang pag-ani. Kaya tayo po talaga tunay na aasa lang sa Panginoon, kaya kailangan po ang ating pagdideklara ng kanyang gospel ay laging ibig sabihin ng boldly, talagang masigasig tayong ibahagi ang kanyang salita. At sabi po dun sa application, sa number 3 na tayo, sabing gano'n. Expect supernatural power. Joel says, there will be prophecy, dreams, vision, wonders. Don't limit God. Expect Him to work powerfully. Ayan, sabi. Marami talagang gagawin na kamanghamangang bagay. Supernatural power. Kailangan talaga yun talagang aasahan natin. Di ba, sinabi po yan ni Joel, na talagang marami magpo-prophesy, magkakaroon ng panaginip, mga pangitain. Kaya ang pagkilos ng Diyos, wag nating limitahan. Asahan natin na siya ang tunay na kikilos mightily, powerfully. Kasi wala lang ang power ng Panginoon ang kailangan natin sa bawat panahon na tayo bilang mananampalataya ginagamit niya sa kanyang ubasan. At sabi po doon sa stay soft and open. The latter rain falls on prepared soil. Keep your heart tender. Don't let sin, pride, or worldliness harden you. Ayan, sinasabi ko. Kailangan po tayo manatiling malambot, bukas ang puso para po lalo na po ngayon sa latter rains na talagang kailangan po handa yung ating puso. Handa po tayo. Yung prepared soil, handa po tayo. Kailangan ang puso natin laging malambot, nakikinig. Wag daw po natin hayaan na makapasok ang kasalanan, lalo na po yung pride,
At yung kasi sa dala po ng mga worldliness, yung mga nangyayari sa kapaligiran, sa mundo, sa ano yan, talagang minsan hinaharden po tayo, pinatitigas po tayo dahil sa mga bagay na yan. Di ba sabi nga po dun sa Roma 12, wag po tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kailangan po tayo na makita yung kakaibahan po natin bilang mananampalataya. Kaya tayo po, wag nating hayaan. Bagamat talagang minsan nagkakasala po tayo, ang gawin po natin kagad, manumbalik kaagad tayo sa Lord. Isuko kaagad natin sa Panginoon. Kaya kailangan talaga tayo ay maging laging handa ang puso natin na papasukin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya magkaroon tayo lagi ng tender heart. Sabi nga gano'n. Huwag po tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. At sabi po doon sa number 5, yan, ito na yata yung panghuli. Meron pa. Sabi niya sa number 5, work urgently. Jesus said, the harvest is plentiful, but the workers are few. The rain is falling now, the harvest is ready now. We must work while it is day. Sabi po doon sa Matthew 9:37, puro Tagalog po ang tagang kinukuha ko kasi di po ako maano sa English. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. At sabi dun sa John 9:4, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa atin hanggang may araw pa. Ayan sila. Kaya sabi, work urgently. Kailangan talaga, once na sinabi ng Lord, huwag na tayo mag-atubili, huwag na tayo mag-resist. Pag sinabi ni Lord, punta ka doon, meron ka na ipagpe-pray, punta na agad. Pag sinabi, punta ka doon, meron tayong isang kaluluwa doon na nangangailangan, punta ka agad. Kaya minsan, kasi naalala ko lang po, no, nagang sabi ko nga, accountable po tayo talaga sa bawat ginagawa natin. Meron po kasi akong bilas, may sakit po siya noon, konting expectation lang po. Dagang ano siya na ospital. Pinuntahan namin nung asawa. Ang bulong sa akin ng Lord, ipag-pray mo. Sabi ko, Lord, hindi naman humingi sa akin ng prayer yung asawa. Bakit ko ipag-pray? Sabi ko, umuwi po kami noon. Alam niyo po, pagdating sa bahay, dumating yung balita, patay yung bilas ko. Sabi ko, nako Lord, talagang tayo po mayroong accountability sa bawat isa eh. Kaya sinasabi yung work urgently, kaya kailangan talaga pag sinabi, ipag-pray mo. Sabi ko, sayang, kasi yung isang kaluluwang yun, hindi ko alam kung saan ano. Tsaka isa po yun talagang, nagiging bigat po sa atin. Ako talaga pag naalala ko po yun, talagang sabi ko, malaki po ang pananagutan natin pagput sa mga ganong pagkakataon. Kaya pag sinabi may bililong sa'yo, gawin mo na kaagad. Kaya sabi ni Lord na work urgently. At talaga naman ngayon po, bilang mananampalataya, kumilos po tayo dahil marami talagang aanihin. Kulang ang mag-aani. Kaya hanggat may araw, kumilos na po ang bawat isa sa atin. At sabi ito po sa conclusion, the prophet Joel gave us a beautiful picture. God sends rain early and later to prepare, grow, and harvest His people. Ayan, sinasabi. Yung binigay po ni Prophet Joel na talagang isang magandang larawan na kung saan talaga ang Diyos ang nagpapadala ng ulan, miski sa kapanahonan ngayon hanggat sa uhuli, kaya maging prepare tayo para ma-harvest natin ang dapat natin i-harvest. Anihin ang dapat anihin. The early rain come at Pentecost, softening hearts and birthing the church. Excuse. At sasabi, yan nga yung sinasabi na sa lahat ng panahon, lagang dumarating ang ating Banal na Santong Espiritu. The latter rain is falling now, bringing in the final harvest before Jesus' return. And sinasabi na talagang dumating na yung palatandaan. Kaya nasa huling yugto na tayo, talagang nandiyan na, malapit na dumating ang ating Panginoon. Kaya kailangan talaga yung ating pag-ani na ginagawa, gawin natin bago dumating ang ating Panginoon. Let's do our best to know the Lord. His coming is as certain as the morning sun. He will refresh us like rain, renewing the earth in the springtime. Sabi dun sa Hosea 6:3, kayo't kilala natin si Yahweh, sikapin natin siya'y makilala.
kasintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak na ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman. Talagang darating ang God. Nariyan siya, talagang ano man mangyari, darating siya. At sabi doon sa conclusion, ito pa yung mga tanong, how are you responding to rain? Tanong lang po natin sa ating mga sarili. Are you like the hard ground that resists the rain and remains barren? Matigas na talaga. Matigas po ba ang ating mga puso? Sabi nga, matigang na lupa po ba ito? Tayo po ba yung mananatiling baog? Yes, sabi kaya kailangan kumilos po tayo. Are you like the flooded field that God too much too soon and washed away? Sinasabi mo yung mga binabaha. Are you like the thirsty soil that drinks deeply and produces abundant fruit? Ayan. Ito po mga tanong na to, siguro tayo lang po ang makakasagot nito. Kaya kailangan talaga sa ating mga buhay, sumunod tayo sa Panginoon, lagi tayong tapat na magpagamit sa Lord. Ano man ang iutos sa atin, ano man ibulong sa atin, alam natin si Lord ang bumubulong sa atin, sumunod natin, gawin natin ang karapat-dapat. Huwag tayo magmatigas pa dahil alam natin ang Lord ay malapit nang dumating. Gawin natin ang pag-ani na tapat na gawin ng isang mananampalataya. Pagkilos sa kanyang ubasan. Sige po tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang to. Alam ko po na ikaw ang nagbigay, ikaw ang nagbahagi ng kaalaman na ito para sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, ang puso namin gawin mong handa na makinig, sumunod. Huwag mong patigasin to, kundi Lord, lalo kaming tunay na susunod sa iyo dahil nalalapit na, Panginoon, ang iyong pagdating. Maging handa kami, datna mo kaming karapat-dapat, maging malinis at walang bahid na pagkukulang ng magagawa namin. Maraming po salamat, O Diyos, maging ang bawat sa dalangin ko. Bigyan mo kami ng pusong masunurin, pusong mapagmahal, at pusong ikaw lang ang aming bibigyan ng karangalan. Sa iyo lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.